Amen. Salamat po sa Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po kami upang ibalita po sa ating lahat na sa Diyos po ay mayroong pag-asa. Opo, may pag-asa po sa Panginoon. Ang Diyos po ay nagpapatawad ng mga kasalanan, bumabago ng buhay, at nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman sapagkat may pag-asa po sa Panginoon. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng 4 na katotohanan patungkol po sa salita ng Diyos. Ito po aking mga babasahin na ito po ay galing sa banal na kasulatan o yung tinatawag po na Biblia. Ang una pong katotohanan ay sinasabi ng salita ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, ang bawat tao po, at ang Diyos ay may magandang plano sa iyong buhay. Opo, mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Ginoo, ibig ba sabihin kahit yung masama ay mahal ng Diyos? Opo, yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Pero hindi po minamahal ng Diyos yung kasalanan na nandun sa tao. Yung tao po. Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang kung ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ganyan, ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, referring to the devil, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. And Jesus said, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Ito, alam nyo, ang Diyos laging ang purpose niya, ang hangarin niya sa buhay ng mga tao, ang tao ay mapabuti. Ginoo, bakit may mga tao ang kanilang buhay ay napapasama? Kasi, ano yun choice ng tao yun. Pinili niya yung ganong uri ng buhay. Pero ang Diyos, alam po ninyo, ang Diyos po ay lagi na ang Diyos ay lumalapit. Opo, kumikilos sa buhay ng mga tao. Kasi ayaw ng Diyos na ang buhay ng tao, ang isang tao, ay masadlak po siya doon sa isang buhay na hindi kalooban ng Panginoon na siya ay mapapahantong. Opo, doon sa madalim na uri ng buhay. Ang sabi ng Bible, ikalawang katotohanan na ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos. Kaya hindi maaaring malaman o hindi maranasan ng isang tao yung plano at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Ang tao ay makasalanan. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Opo. Ang sabi ay kinapos. Oo, ibig sabihin, yung tinapos ka, kaya nga hindi umabot. Hindi umabot ang tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Dahil saan? Dahil sa kasalanan. Ang sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maiksi, na hindi, sabi dyan, na hindi makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. Verse 2, ngunit pinapaghiwalay kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan. Sabi ng Bible, ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Naging hatlang po sa tao at sa Diyos ay yung kasalanan na sabi ng verse 2, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo
at ang inyong Diyos. Ikatlong katotohanan, sabi po dito ng banal na kasulatan, si Jesucristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Opo, wala na pong ibang lunas para ang kasalanan ng tao ay malinis, mapatawad, kundi tangi ang Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Sa pamamagitan niya ay malalaman ng tao ang pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ng Bible, namatay siya para sa atin, para sa lahat ng tao. Opo, alam nyo, Brad, ikaw na nandiyan sa likod. Sa kaligtasan ng tao, nagdesisyon na ang Diyos. Opo. At natapos na yung kanyang pinagpasyahan. Ano ang desisyon ng Diyos? Ligtas ang lahat ng tao. Alam po ninyo, ang mabuting balita, ang lahat ng tao ay kandidato sa kaligtasan. Opo. Kasi ginanap na nga ng Panginoon, di po ba? Pagka tinatawag na Holy Week, no? O yung tinatawag na mahal na araw ng ating mga kababayang Katoliko, Holy Week. Mahal na araw. Tapos makikita natin doon sa mga palabas, sa mga telebisyon, di po ba? Habang ang Panginoong Jesucristo ay nakabitin doon sa krus, ay meron siyang sinabing kataga, "It is finished." Opo, tinapos na. Ano po yung tinapos ng Panginoon? Yung pagliligtas na ginawa sa lahat ng tao. Kaya ang lahat ng tao ay kandidato sa kaligtasan. Ano lang ang gagawin ng tao? Ang gagawin ng tao ay kailangan sampalatayanan niya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Paniwalaan niya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na ang Panginoong Jesus ay nagsakripisyo, inalay niya ang kanyang buhay para tubusin ang kasalanan ng tao. Pag ang isang tao ay nagtiwala, nanampalataya, kanya sinampalatayanan na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan at inamin niya ang kanyang kasalanan at sinabi niya sa Panginoon, "Panginoong Jesus, inaamin ko po ang aking kasalanan. Patawarin mo po ako po'y nananampalataya sa iyong banal na pangalan." Alam po ninyo, pag ang isang tao ito'y tumanggap kay Jesus, pinaniwalaan niya, sinampalatayanan niya na ang Panginoong Jesus ay namatay dahil sa kanyang mga kasalanan. Alam po ninyo, siya po'y magtatamo ng kaligtasan. Bakit? Kasi po yung kaligtasan, hindi po tayo ang gumagawa niya, no po. Kala ng iba, Brad, ikaw dyan na nakatayo. Yung kaligtasan, hindi yan yung pagpasok sa relihiyon. Opo. Alam ng iba, yung ibang mga tao, lipat, hinahanap, kaya nagugulo yung mga tao, naguguluhan sila. Mga magulang, mga kapatid, huwag ka pong maguluhan. Opo. Sabi po ng John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me." Tangi lamang ang Panginoong Jesucristo ang daan ng kaligtasan. There's no religion that can save. Opo, wala pong sekta, wala pong relihiyon, walang grupo, walang sino mang tao sa ibabaw ng balat ng lupa ang merong kakayahan upang iligtas ang kaluluwa ng tao. Only Jesus. Sabi po ng Acts 4:12, "At walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang ang tao ay maligtas. Only the name of Jesus." Sabi po rito sa panghuli, nang ang Panginoong Jesucristo ay namatay, hindi po siya nanatiling patay. Opo. Alam po ninyo, ang pananampalatayang Kristiyano, Brad, ikaw dyan na nakaupo. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi nagtitiwala sa isang Diyos na patay. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nagtitiwala sa isang Diyos na buhay. Kaya, anytime ng isang mananampalataya, ang isang tao na nagtiwala sa Diyos, nanampalataya kay Jesucristo,
Hindi siya tumatawag sa isang Diyos na patay na walang kakayahan. Siya po ay tumatawag sa isang Diyos na buhay, na nakaririnig ng kanyang mga panalangin at daing. Opo. Kaya nga po sabi ng Bible, siya'y namatay, subalit pagkatapos ng ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. Taglay ang kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi po sa sumunod na mga talata, sabi po dito, kinakailangan nating tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Saka lamang natin malalaman, mararanasan at pag-ibig. Sabi dyan, pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi ng Juan 1:12, dadapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Pananampalataya. Opo. Alam niyo, yung pananampalataya ay napakalawak po yan. Ang pananampalatayang nakapagliligtas. Totoo po yan. Sabi po rito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas at ito'y hindi sa inyong sarili. Kala ng mga tao, kaligtasan ay pagpapakabuti. Okay po yun. Gusto nga po ng Diyos yun na tayo'y mabuti. Pero, ang pagpapakabuti ay hindi susi upang tayo'y magtamo ng kaligtasan. Di ba, Brad? Ikaw dyan na nakaupo. Paano ko? Halimbawa, pagpapakabuti. Gano'ng karaming mabuti? Di ba? 100 kabutihan, 1,000 kabutihan, 5,000 kabutihan, gano'ng karami? Kahit gumawa tayo ng maraming kabutihan, magkasala tayo sa isang bagay, alam nyo, ituturing tayong nakasalanan. Opo, kaya nga, ang tanging susi sa pagliligtas, sa kaligtasan ay hindi yung pagpapakabuti. Na huwag tayo magkamali na ayaw ng Diyos ng pagpapakabuti. Gusto po ng Diyos yan, yung tayo po'y mabuti. Pero, inuulit ko po, hindi po yan ang susi. Kasi kung ang pagpapakabuti ay susi sa kaligtasan, hindi na kailangan ang anak ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo, ay magkatawang tao at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi po ng Bible, Pahayag 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan, kumakatok kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo mo. Ang Panginoong Jesus nag-aalok. Opo, inaalok niya po tayo. Alam niyo, meron isang tao, sabi ko noon, nung isang tumawag sa kanya, nag-chat sa kanya, Ginoo, gusto mo ba ng kotse? Halimbawa, ikaw tanungin ng ganun, Brad, ikaw nasa likod. Gusto mo ba ng kotse? Diba? Yung isang tao, pwede niya sabihin, ayoko po. Siyempre, pag ayaw niya, hindi mapapasa kanya yung kotse. Sumagot yung tao, opo, gusto ko po. Binigay sa kanya ngayon yung kotse. Diba? Alam po niyo, ganyan po ang pagliligtas ng Diyos. Kaibigan, kapatid, ikaw po na nakakarinig ng pampalakas tinig na ito, inaalok po tayo ng Diyos ng kaligtasan. Opo, kaligtasan tangi lang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hindi po kaligtasan sa anumang uri ng sekta at reliyon. Only Jesus. Inaalok tayo. Ang tanong, pwede ba nating tanggihan? Pwede nating tanggihan at pwede nating tanggapin. Ano po ang iyong magiging pasya? Kaibigan kapatid, mahal ka po ng Diyos. Sa Diyos po ay merong pag-asa. Ang Diyos po ay nagpapatawad ng mga kasalanan, bumabago ng buhay, nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Tanggapin mo ang Panginoon at ang Panginoong Jesus ay may magandang plano sa iyong buhay.
Pagpalain ka po ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah.